alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Ano ko nang nagastos, tapos muntik pa akong ma-offload. Ayan, bakit ka mo? Kasi yung unang tanong sa akin ng immigration, first time mo ba? Sabi ko, opo. May kasama ka ba? Parang gusto kong sabihin, meron po. Kasi may nakilala ako dun sa airport. Ano siya, papunta siyang Pakistan. Kasi naisip ko naman, pag sinabi mong kasama ko siya, baka tanungin, saan po kayo papunta? Pakistan yun. Di, mahuli lang ako na hindi ko naman talaga siya kakilala. So, sinabi ko na lang, wala po. Ganun. Tapos, sabi niya, sino ang pupuntahan mo? Hindi ko sinabi yung boyfriend ko. Ewan ko, parang nahiya akong ganun. Sabi ko lang, friend ko po, babae, ganun. Anong name niya? Ganun. Sinabi ko, tapos sabi niya, last name, hindi ko maalala. Kasi gawa-gawa ko lang. Tapos, sabi niya, anong birthday niya? Ayun, natulalay na ako. Kinuha niya yung, may kinuha siya yung pinifill outan doon na maliit na paper for immigration. Tapos pinapasok na ako sa loob doon sa pinaka-head ng immigration officer. So doon nakita ko yung mga parang ma-offload din ng mga yung mga magtuturist daw pero mag-work pala, ganun. Tapos parang mangyak-ngyak na sila, ganun. Baka ma-offload ako, mega drama na ako. Ganun, sabi ng immigration officer na tao, Miss, huwag kang iiyak muna. Mamaya ka na umiyak. So, naku, baka talaga. Baka ma-offload talaga ako nito. Ganyan. Tapos, binigyan ako ng paper, mahabang paper yon na nakalagay doon yung name ko, saan ako pupunta, anong reason ng pagpunta ko, magkano dala ko, anong relasyon ko sa pupuntahan ko, ganyan. Tapos, naisip ko, para may sulat ako doon, ilalagay ko na yung totoo na pupuntahan ko yung boyfriend ko sa ganitong address, din ako magstay, hindi naman talaga mag-book ng hotel, ganyan. Pero, hindi ko in-indicate na boyfriend. Tapos, din ako ng immigration officer, friend mo lang ba to? Ganyan. Tapos, parang masama yung tingin niya na pag sinabi ko na pag umongo. Kaya napilitan ako sa hindi po boyfriend, ganyan. Tapos yun, pinasanan niya ako. Tapos nilagay niya doon sa job kasi tinanong niya ako doon ko sa work. Ganyan. Tapos, binabalik alila ako doon sa entrance ng immigration para papermahan. Tapos, akala ng immigration, na naman doon, na kakastart ko na naman. Tapos, ini-interview naman ako, ganyan. Hindi po, pinapapirmahan na po to, ganyan. Tapos okay na. Tapos yun. Tapos bumalik ako sa immigration officer, binalik ko yung paper. Sabi niya, ano ba, ba't ang tagal mo, late ka na sa flight mo, ganyan. Kasi mga around 15 minutes na lang yun, nag-late na ako. So if ever na-approve nga ako, pero nilate naman ako sa flight ko, di ba wala din. So yun, nagmamadali na ako. Parang ang saya-saya ako at hindi ako na-offload. Kaya ang para ko sa inyo, parang wala nang kuskus balong sa mga immigration officer. Pakitan niyo na yung round trip ticket nyo. Tapos, although optional lang naman to, pero para lang wala silang matanong, hingi kayo ng ID ng hingi kayo ng ID ng sponsor nyo, ganun, tapos address, mga documents, nagpapatunay na may sponsor kayo, bank statement, although hindi naman hinihingi talaga, pero para lang wala nang masabi ang immigration officer at hindi na tayo mag-aksaya ng panahon dun sa kaka-interrogate nila para mapalusot na tayo at hindi tayo ma-offload. Tsaka kung sakali may work tayo, di magbigay po tayo ng ID, tsaka leave of absence, at mga kailangan document, at wag po tayong magugulat pag tinanong tayo. Dapat mabilis tayo sumagot at marami tayong masasagot para hindi tayo masasabihan or maiisip na immigration officer na nagsisinungaling tayo. So yun lang, para kung maging honest lang po tayo, wag po tayo gagawa ng kwento or gagawa ng story na hindi natin kayang panindigan. Pero kung kaya nyo panindigan, why not, diba? So yun lang, at doon na po tayo sa totoong topic. Guys, welcome to my channel. Ang i-discuss ko ay kung magkano ang nagastos ko pupuntang India. Alam ko matagal na hinihintay. Sorry at na-delete kasi masyadong busy. So, kung ang sponsor nyo ay gagastusin lahat or kayong gagastos, so, i-discuss ko na dito yung lahat-lahat. So, simulan natin. Siyempre, may kodigo ako dito. Simulan natin sa passport. Ang passport is around 1,200 pesos sa speedy process. Tapos yung online visa, way back 2017, 2,700 lang yung binayaran ko. Pero ngayon, nagmahal na siya, around
$81, so around 4,300 pesos. So, magpapapicture din kayo, kasi upload nyo sa sabihin natin 100 pesos. Tapos, yung ticket nyo, hindi to sponsored ginamit ko ang AirAsia from Manila to New Delhi and New Delhi to Manila. So, way back 2017, lang siya, 25,000 pesos. Pero ngayon, nag-check ako, mga nasa 30,000 pesos na. Pero sa 30,000 pesos, may kasama ng food yon at saka meron na ring insurance, tsaka makakapili kayo ng seat. Although sa buntot nga lang siya, kasi hindi tayo naka-premium. Regular, regular seat. Tapos, yung hotel doon, may mga murang hotel sa New Delhi. Pero kung gusto nyo maging komportable at decente naman yung pagstayan nyo, okay na yung 1,500 pesos. Bakit kamo pesos ang ginagamit ko sa halip na rupee? Kasi, pag magpapakonvert kayo ng peso to rupees, may service charge, may tax. So, parang magle-level up lang siya. Kaya, ginagamit ko na lang is pesos. Tapos, yung food doon, for example, regular KFC chicken tayo. For example lang to, 185 pesos times 3 mo, 555. So, sa 14 days, kasi 2 weeks ako dun nag-stay. So, example na lang natin yung 2 weeks, around 7,700 pesos. Tapos, yung hotel, nabanggit ko na ba? Hindi pa. Yung hotel, may mga mura dun, may 400, 100. Pero dun na tayo sa Descento, so around 1,500 pesos. So, for 2 weeks, around 21,000 pesos siya. So, mag-comment lang kayo below kung mali ako kasi mahina ako sa math eh. Ayun. So, i-combine natin yung passport, online visa, picture, ticket, at hotel at food, mga around 64,300 pesos siya. Pero, syempre, hindi pa dito yung kasama yung, lalabas tayo or mag-tour tayo. For example, gusto natin pumunta dun sa Taj Mahal sa Agra. So, kung tayo nasa New Delhi, pupunta tayo ng Agra, malayo-layo yun. So, mamamasahe talaga tayo ng bonggang-bongga. Kung ayaw nyo mag-bus or mag-train. So, pwede na, safe na sabihin na 100,000 pesos for 2 weeks. So, around $2,000 siya. Safe na yun. Rin kayo dun. Makapag-tour na kayo ng maayos, makakatry kayo ng mga kakaibang pagkain sa restaurant at syempre makakapagpasalubong na rin kayo.